I'm seeing someone here desperately asking for a wish. Like, desperate na parang kahit isang wish lang yung matupad. Kahit itong wish lang na to yung matupad. And let's see what kind of wish is that, because someone here could be, making taya, no, na parang willing siya rito ipagpalit kung ano yung lahat ng meron siya just for the universe or for the gods na ibigay sa kanya yung nag-iisang wish na ito. Yeah, I'm vibing a lot of desperate energies coming from this person. Let us see. Yeah, look at that. See, we've got the double energy, and then there's this Ace of Wands energy, and we've got it in reverse. So this only means that someone here, okay, parang na natataranta siya rito because someone here loses passion, loses um passion, loses attention, or not paying, okay, any attention, at hindi siya napapansin or hindi posible, no, na mapansin siya rito. So this person here could be panicking right now. That's the energy. Let us see what's really happening here, guys. Losing passion. Looks like someone here, no, is na fell out of love or not interested. Yeah, look at that. See? We've got the Seven of Cups sideways right here. So, this only means, okay, that this person here, naguguluhan siya, and at the same time, this person here, hindi niya rin alam kung ano yung dapat niyang gawin. Oh, no. Okay. Like, this person here could be, alam mo yung energy na parang ayaw niya na mag-isip, pero ang dami-dami niya rito na parang naiisip, no? Okay. Oh. So, first message that we've got right here for you guys is that with the Six of Wands in reverse, Knight of Swords, and there's the Six of Cups, looks like an ex right here, ang ex mo, is rushing in into you and you are not welcoming this person right here. So, ibig sabihin, hindi mo wini-welcome itong person na to, no? This is you, hindi naman sa ina-avoid mo siya, no? Pero hindi lang siya welcome, no? You're not giving him or her, no, any welcoming energy, no? Kumbaga pag nakita mo siya or pinuntahan ka niya, no, hindi mo siya alokin ng, anong gusto mong merienda? Gusto mo bang banana Q, iced tea, yan, no? Hindi mo siya alokin ng ganon. Kasi nga, hindi mo siya wini-welcome. Taray! So, medyo taas kilay ka doon, no? At saka kibit-balikat ka. Yan, no? So, let's keep moving. Let me just lay all the energies first sa ating table right here. Kung sino man tong ex mo na to, no? With the Moon card energy, Six of Cups, and there's this Five of Swords, this ex of yours, no? Ang reason kung bakit siya mag-rush into you, coming towards your way, no? Going to you, it is because this person here is too much na yung nararamdaman niya ritong emotions, no? And what kind of emotion is that? Nostalgia, sadness, loneliness, no? Name it, no?
nasobrahan or sumobra na yung pagkalungkot niya rito, no? So that's why a lot of strategies, a lot of pagpaplano, yung naguluhan na siya rito, no? Kaya dito siya, nag-rush na lang siya into you kasi naubusan na siya rito ng strategies or plano because it looks like nothing is working in his or her favor. Okay? Whoa! Four of Cups right at the heart of this reading. Wow. Pina-second emotion lang dito, no, nung binanggit ko kanina. So, this is your main energy, honey. The Nine of Wands and the Four of Cups. Eh? Gonna explain to you, Dashang, later, kung anong ibig sabihin niyan. Yeah. Okay. This might be a personal reading here for someone, okay, but doesn't have to be. Just take how this resonates. Bottom of the deck, we've got the Wheel of Fortune, Page of Swords energy to the Three of Cups energy. Before we talk more about this, guys, let me just greet everybody. Hi and hello there, newbies, new subscribers. Ako po si Yan. Welcome! At sa returning viewers, thank you so much sa inyong walang sawang pag-suporta. No? And syempre mga babes, no? Wala tayo ditong gender. Babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Pwede nyo rin pong i-flip yung roles if you want since this is general reading. And at the end of the day, you always have your free will with you na free mo rin namang gamitin anytime, anywhere. And of course, kung hindi mo pinost, meron pa po tayong isa pang channel. The link is down below sa ating description box. Kaya kung gusto mo rin na tumambay dyan, of course, welcome na welcome ka dyan, no? See you there, no? Ako rin naman yung nandyan. May iba pa ba? So, yun yung mga babes, no? Yan. So, I'm seeing right here, no, that there is someone here rushing into you and you're not welcoming this person over here. This is you. Yan. Bala siya dyan kung mag-pop out siya bigla, miss yan. I don't care. Yan, no. Dito kasi, sa tingin ko, nag-try na to or nagsimula na to, no, na magpa-ramdam sa'yo, no? Itong person na to na maaring tinitext ka niya, ini-email ka niya, nagsasend na siya ng chat messages sa'yo, pwedeng nagme-miss call, tinatawagan ka na rin niya, no? So, nakita ko dito, no, na itong person na to no, is actually doing something here because the Knight of Swords is the energy of someone doing action. And dito, nakita ko na parang may mga ginawa na siyang actions but you are someone here na hindi mo siya wina-welcome. So, pwedeng dinidedma mo lang itong mga actions na ginagawa niya or hindi mo pinapansin. Pero alam mo, okay, na nagsisimula na siya ritong gumawa ng mga actions, no, para magpapansin sa'yo, para mapansin mo. Yan, no. Kaya nga tumaas ni emotions niya dito with the moon card energy, kagaya ng minention ko kanina, no? Kasi, it's like nothing is working sa lahat ng ginagawa niya. So, ano bang nararamdaman ng isang person kapag hindi nag-workout yung mga ginagawa niya, no? Nothing is working out. No? Ibig sabihin, someone feels desperate, 'di ba? Someone wants it more. At yun nga yung nangyayari rito. And this is the energy here of your ex rushing in into you. You know? Alam mo, wala naman tayo dito talagang specific na situations, pero may pinaka nakukuha ako rito, no, na strategy na naiisip niya ngayon kasi magulo na yung isip niya eh, no? Sabog na dito yung energy niya, hindi niya na rito alam kung ano yung pinaka dapat niya ritong gawin because nothing is working in his or her favor, sabi niya, 'di ba? Wika niya. So kung sino man tong energy na to, no, alam mo, mga babes, no, kung meron kayo na mga bagay na like couple items before, or mga bagay na binigay sa kanya, no? Yung gift or presents, no? With this person right here, no? I think tinatago niya pa yun, no? At I think yun na yung last resort niya rito. Alam mo mga babes, noon kasi uso yung sulian, no? Ng mga gamit, no? Like let's say, no?
dahil nagsasama kayo noon or dahil may relationship kayo noon, 'no? Sometimes yung t-shirt niya, yung damit niya, 'no, and even his or her underwears, 'no, is nasa bahay ninyo at nung naghiwalay kayo siyempre may naiiwan pa diyan, 'di ba? Or yung mga gamit niya rito or yung mga gifts na binigay mo sa kanya, 'no, nagbigayan kayo ng mga gifts before nung kayo ay magka-in relationship pa, 'no? And no wonder meron pang mga natitira sa kanya dito, 'no? At ito na nga yung last resort niya rito mga babes. Ano ba ibig mong sabihin Miss yan sa last resort? Yan 'no. Hindi naman tayo magsi-swimming at hindi beach resort ang tinutukoy ko dito. Pero dahil labo-labo na nga yung isipan niya rito, I think this person here, wala na siya ritong matinong naisip, 'no. Nakikita niya rito yung mga gamit na binigay mo sa kanya, 'no, pinagsasama-sama niya yon, 'no. Puwedeng ilagay niya sa box, ilagay niya sa eco bag, ilagay niya sa plastic, 'no, at hindi na siya rito mag-cha-chat or magte-text sa'yo, didiretso na siya rito, 'no, kung nasaan ka. Puwedeng sa workplace mo, aabangan ka niya riyan hanggang sa mag-uwian kayo 'no, sa iyong office hours 'no, or hanggang magsara yung shop mo kung ikaw naman ay may business 'no, or you're doing hair business, 'yan. Or kung alam niya yung bahay ninyo, sasadyain niya kayo, especially kung permanent yung bahay ninyo 'no, yun na yung bahay ninyo na, since nung naging kayo 'no, alam niya na yung bahay ninyo, 'yan 'no. So, nakita ko rito nasasadyain kayo rito 'no, at ibabalik niya daw yung mga gamit na ibinigay mo sa kanya, 'yan oh. Miss 'yan, necessary pa ba yun? Noon, oo, 'no. Necessary yun noon, yung sulian ng mga binigay na gamit 'no, parang yun yung closure kung tawagin noon, 'di ba? Pero dito kasi mga babes 'no, since 2024 na 'no, depende naman 'yan 'no, pero I think 'no, dito regardless kung necessary pa 'to o hindi sa kanya, ito na yung last strategy niya rito, okey? Last na daw ito 'no, kasi hindi mo na siya pinapansin dito. Hindi hindi ka nagre-reply, hindi ka nagre-respond sa mga chat niya rito. Hindi ka rin sumasagot sa mga tawag niya rito, 'no? Tapos 'pag sumagot ka pa, narinig mo yung boses niya, posibleng binababaan mo pa. Kasi ito yung energy mo, oh, Nine of Wands to the Four of Cups energy. Yan, oh. Wala ka ng pakialam, 'di ba? Ngayon, I do pick up material things 'tong tinutukoy niya rito dahil kalat-kalat na nga yung energy niya, wala na siyang maisip na matinong strategy. Ibabalik niya na lang daw yung lahat ng gamit sa'yo, pero hindi yun yung pinakarason. The reason behind is that wala na siyang maisip na iba pang paraan, okay? At hindi na siya rito nagpaalam sa'yo or humingi ng permission 'no, na pupuntahan ka niya para isoli yung mga gamit 'no, na binigay mo sa kanya or naiwan mo 'no, sa bahay niya or sa kanya 'no, nakita ko rito na reason lang yon pero ang pinaka-main reason behind kung bakit niya yun gagawin is to see you for the very last time, okey? Yun na lang ba yun, Miss Yan? No. Four of Cups energy, full card, and there's this Five of Swords. Yung last time na yun, susubukan niya pa 'no, na kumbinsihin kayo rito na baka sakaling magbago pa yung isip ninyo for the very last time. So, hindi lang ito basta pagsoli ng gamit na mga binigay mo sa kanya or mga niregalo mo sa kanya, kundi ang main reason is to see you one more time, to see you for the very last time, and to convince you sa huling pagkakataon 'no, baka mapagbago niya pa raw ang isipan mo. Sa tingin ko hindi na magbabago yung isip mo rito kasi you're already protecting here the changes na ginagawa mo for your life right now. I think you're doing here great things for your own life right now at hindi siya kasali sa mga pagpaplano mo 'no, at nakita ka rito ng mga pagbabago sa buhay mo right now with the Page of Swords energy and the Wheel of Fortune. So I do not really see that you are really open up for this rekindling or for this reconnection, no? Kumbaga parang you're not open dito sa pag-getting back together na gusto niyang mangyari sa inyong relasyon, okay? Because there are a lot of things na nangyari na rito, no? Nangyari na and then this is you. This is not the important thing na ko-consider mo rito na dapat mong bigyan ng atensyon. Actually, if this is the situation here, no, this would be the very last na gagawin mo,
no? If ever na ika-categorize mo ang lahat ng mga dapat mong gawin sa buhay mo, itong pinakahuli, no? Sa lahat ng mga bagay na gagawin mo. Pero when we say that, no, this is you, parang ikaw to na nilalagay mo na to sa hulihan kasi hindi to importante eh. Diba? Ganyan yung energy mo eh, no? And with this Seven of Wands energy, Three of Swords to the Eight of Cups, you already, walked away from this connection long time ago. So you're protecting here yourself, Seven of Wands energy from heartache, no? Even though this person here could be promising you na hindi na yun mauulit, hindi na yun mangyayari ulit. What is that? Hindi na mangyayari ulit. That thing, no? Na nag-cause rito, no, ng paglayo mo sa kanya ng tuluyan. Whatever that is, yung fault niya, yung mistake niya, yung naging problem dito na kinos niya sa inyong relationship before, hindi na daw yun mangyayari, but this is you. Hindi naman sa hindi mo yun pananiniwalaan. It's just that, ang dami nang nagbago sa buhay mo. At ito na yung mga bagay na nakikita ko na mas pagbubuhusan mo ng panahon. You're not someone na kagaya nung noon. No? You're a new person now. Okay? Mas matalino, mas mature sa mga decisions, mas confident, at mas masaya ka ngayon. I'm seeing a happier version of yourself, no? If I'm gonna compare it with your old version ng self mo, you, yourself now, like today, is nakikita ko rito na mas maganda yung buhay mo ngayon compared sa buhay mo before nung kakonek mo pa siya. Yan ah. So, I do see that you are really giving more attention to new things, new opportunities, and I'm seeing you right here that you're more likely paying attention with the success at kung ano pa yung mas magpapaganda at magpapastablish rito ng buhay mo. So I think you're going in for new things. And because this is old thing, you're not giving this any attention. Yeah. So, I think para-paraan na lang 'to 'no, para makita ka niya 'no. Yung iba puwedeng hindi material na bagay pero rason-rason na lang, 'di ba? Pero ang pinaka-main reason kung bakit siya sasadyain ka niya rito 'no, is to see you for the very last time and to, ah, encourage you na makipagbalikan sa kanya for the very last time, okay? But I'm seeing that with this Three of Swords energy, uuwi lang siya ng luhaan dito. Because your decision is already final at ang nakakaloka 'no, matagal na itong naging finale noon pa man. Kumbaga desisyon mo na 'yan 'no, matigas na yung desisyon mo mga babes 'no, noon pa man 'yan yung desisyong ginawa mo. So, I think this person here could be facing this Three of Swords energy, okay, of what he or she had done in the past, ano man yun. Pero, kung sino man tong energy na to, no, this person here, timeless ito, pwedeng tapos na nangyayari sa iba, pwede naman na nangyayari ngayon sa kasalukuyan para sa iba, at pwede naman na hindi pa, at isang prediction naman sa kanilang future para sa iba. Pero dito, may linaw, no, na meron dito na parang bagay na gagawin siya, no, parang eme-eme na lang, 'di ba? Kunyari yung sulian ng mga gamit na binigay mo sa kanya, eme-eme na lang yun, pero ang reason is, gusto ka lang niya ritong makita ulit, no? At mahikayat na makipagbalikan sa kanya. Ngayon, kung hindi mo pa rin pauunlakan ito, no? Alam niya na wala siyang magagawa doon, pero nakikita ko rito, no, na kahit na i-reject mo siya sa araw na yan, kahit na talikuran mo pa siya rito, nakikita ko rito na itong tao na to, no, is mananatili pa rin na mag-iisip sa'yo sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo. Yan. At posibleng manghingi na ito ng tulong sa inyong common friends, no? Or sa parehas ninyong kakilala. Yan, yun yung nakikita ko dito. But this person here is someone na hindi ko nakikita na ito na yung, kahit sinasabi niya na last time na ito, I don't think so that this is the very last time na gagawa siya ng movement.
because the energy of this person here is giving me the vibe that I don't wanna lose collective. Not this time. Not anymore. So, kahit sabihin niya na last na ito, I don't really see the ending of this. This is not the ending yet. Okay? So, expect some kind of movement pa more. Yeah? But it's up to you. If you're protecting here the new beginning here, the new things, the new opportunities in your life, then go ahead. Do what makes you happy. Diba? So, spend time at mag-exert ka ng effort dun sa mga bagay na tingin mo mas importante at mas magpapasaya sa'yo. I'm seeing you're more mature now, so there's no problem with it, and I'm proud of you, okay, of what you've already become and what will you become in the future. So yeah, these are all the messages we've got right here for you guys. It looks like everything right here backfired and someone here cannot handle his or her own emotions and feelings for you. So thank you so much. Muli ako po si Yan. Sarang Love in Light. And